Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mayroong isang mainam na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay mababanggit natin bilang pambungad ng ating paksa sa ngayon. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Ata rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala: Ayyun nasi afdal? Qala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala thumma man? Qala mu'minun fi sya'bin min asy-sya'abi ya'budullaha wa yad'u an-nasa min syarrihi. Muttafaqun alaih. Ayon kay Abi Sa'id al-Khudri, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, dumating ang isang lalaki sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanong niya si Propeta. Sinabi ng lalaking ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayyun nasi afdal? Alin ang pinakamainam sa mga tao? O sino ang pinakamainam sa mga tao? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Ang higit na mainam sa mga tao, mu'minun, yung taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yujahidu binafsihi wa malihi, na siya ay nagjijihad sa pamagitan ng kanyang sarili at sa pamagitan ng kanyang kayamanan. Fi sabilillah, alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, narinig natin na higit na mainam ayon sa hadith na ito. Alam natin na maraming mga hadith, maraming mga talata. Subalit sa hadith na ito ay narinig natin na pag-alaman natin na higit na mainam ang taong nagjijihad sa pamagitan ng kanyang sarili o kaya ay sa pamagitan ng kanyang mga kayamanan. Subalit mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nakakaligtaan ng ibang mga tao na ang pananaliksik ng kaalaman ay higit na mainam. Bagkus, mayroong nagsabi sa mga pantas na kahit nga ang pakikipagdigmaan ay ibig sabihin minsan ay mas mainam yung tinatawag na pananaliksik ng kaalaman. Kung bakit mga kapatid na nananampalataya sa Allah, talabul ilm, yung pananaliksik ng kaalaman mga kapatid, ito ay kabilang sa higit na mainam. Bakit mga kapatid? Liannahu la yumkinu an yujahid al-mujahidu wala an yusalli al-musalli wala an yuzakki al-muzakki wala an yasuma as-saim wala an yahujja al-hajju wala an ya'tamir al-mu'tamiru illa bil ilm. Tingnan ninyo mga kapatid, sapagkat hindi makakapagdigmaan, hindi maaaring makipagdigmaan ang sinumang tao na nakikipagdigmaan, hindi maaaring magdasal ang sinumang tao na magdarasal, hindi maaaring magbigay ng katungkulang kawanggawa ang sinumang tao na magbibigay ng katungkulang kawanggawa, hindi maaaring magayuno, hindi makakapagayuno ang sinumang taong magayuno, hindi maaaring mag-hajj, hindi makakapag-hajj, o kaya hindi maaaring mag-umra, hindi makakapag-umra ang sinumang tao na mag-hajj o kaya mag-umra, illa bil ilm, maliban lamang sa pamagitan ng kaalaman. Kung ikaw ay nakikipagdigmaan, nakikipaglaban, pero kung wala kang kaalaman, ano ang ipinaglalaban mo?
Kung ikaw ay nagdarasal, kung wala kang kaalaman, ano ang pinagdarasalan mo? Bakit ka nagdarasal? Para saan? Para kanino ang pagdarasal mo? Nagbibigay ka ng katungkulang kawang-gawa, ano ang pamamaraan ng pagbibigay mo? Magkano ang ibibigay mo? Magkano ang obligado na ibibigay mo? Kanino mo ibibigay ito? Sa anong pamamaraan? Mag-aayuno ka. Paano ka mag-aayuno? Kung wala kang kaalaman, magpunta ka sa Saudi para magsagawa ng Hajj, Umrah, kung wala blanco ito. Paano mo isasagawa? Kaya higit na mainam ang kaalaman, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Jami'un nas muhtajuna lil ilm. Lahat ng mga tao ay nangangailangan ng kaalaman. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, sinabi niya sa kanyang sugo, Yaqulullah subhanahu wa ta'ala li rasulihi. Sinabi niya sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilma. At sabihin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang pinagutusan? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabihin mo, Rabbi zidni ilma. O aking Panginoon, dagdagan mo ang aking kaalaman. Kung ang propeta, ang sugo, o ang mga sugo, ang mga propeta, nangangailangan, muhtajun, al-anbiya wa rasul, muhtajun na ila ziyadatil ilm, sila ay nangangailangan ng ibig sabihin ay nang madagdagan ang kanilang kaalaman, papaano pa kung ang mga normal na mga tao? Mas lalo tayong nangangailangan ng karagdagang kaalaman. Ipagpatuloy natin, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Allah, sabihin mo, O Muhammad, Rabbi zidni ilma, o aking Panginoon, dagdagan mo ang aking kaalaman. Bil Quran, sa pamagitan ng Quran. Sapagkat kullama unzila alayhi syai'un minal Quran, zada bihi ilman. Sa bawat sandali na dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anumang talata, nadadagdagan ang kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay maghihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan niya ang ating kaalaman. Subalit ang ating paghihingi, mga kapatid, ay kinakailangan, fala budda an nas'a fil asbab. Kinakailangan na sikapin natin na gawin ang mga dahilan upang ating makuha ang tinatawag na kaalaman. Sapagkat marahil ay mayroong tao na siya ay nananalangin, naghihingi ng madagdagan ang kanyang kaalaman. Subalit hindi naman niya ito ginagawa o hindi niya ginagawa ang mga dahilan para madagdagan ng tinatawag na kaalaman. Yas'al, hunaka syakhsun yas'al min Allah subhanahu wa ta'ala an yazidahu ilman walakinnahu la yas'a ila al-asbab. Hindi niya ginagawa ang mga dahilan para makuha niya ang mga kaalaman na iyon. Wa hadha laysa min al-hikma wala min as-sawab. Ito ay hindi, ibig sabihin ay nasa karunungan at hindi nasa tama pamamaraan na kung saan maghihingi ka na madagdagan ang iyong kaalaman, maghihingi ka na matuto, subalit hindi mo naman hinahanap paano ka matuto, paano mo makuha ang kaalaman o paano madadagdagan ang iyong kaalaman. Tatahimik ka lang, matutulog ka lang, pero mangangarap ka, sana ako maging kaalaman ko ang kaalaman ni Ustads. Sana ako maging kaalaman ko ang kaalaman ng imam. Sana ako maging kaalaman ko ang kaalaman ng aking kaklase. Pero natutulog ka lang. Hindi mo hahanapin yung mga dahilan na upang madagdagan ang iyong kaalaman. Famathalan, shakhs yas'al min Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqahu waladan. Halimbawa, isang tao na maghihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan siya ng anak. Naghihingi na bigyan ng anak. Sabi niya, aking Panginoon, bigyan mo ako ng anak. Walakinnahu la yatazawwaj. Subalit hindi siya mag-asawa. Famin ayna ya'ti hadzal walad?
Saan manggagaling ang anak na ibigay sa kanya kung hindi siya mag-asawa? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo sa Allah na dagdagan niya patuloy ang ating mga kaalaman. Isang talata sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Napakalinaw ang talatang ito, mga kapatid. Sabihin mo, sino naman ang inutusan? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Question mark. Ano? Ano baga? Magkakapariho ba o magkatulad ba ang mga tao na mayroong kaalaman at mga tao na walang kaalaman? Ang kasagutan nito ay malinaw. Alam na alam natin ang kasagutan na la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hindi magkapariho ang may kaalaman at mga walang kaalaman. La yastawiyani abadan. Hindi magkapariho kailanman. Kama la yastawil alim wal jahil. Katulad ng hindi magkapariho ang mayroong alam at saka yung tao na mangmang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tingnan ninyo, mga kapatid. Ang Allah mismo ang nag-certify. Ang Allah mismo ang nagsabi, innama yakhshallah. Katotohanan o tunay na ang ibig sabihin ay tunay na nangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi sa kanyang mga alipin, al-ulama. Ang ating mga kapatid na mga ulama. Ang ating mga kapatid na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Kaya sikapin natin na maging alim, mayroong kaalaman. Hindi lamang sa pamagitan ng tayo ay pupunta pa sa mga university o kaya ay saan mang university, kundi maraming pamamaraan ng ibig sabihin ng pananaliksik ng kaalaman, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.